Magandang gabi Sir Joko at sa mga sumusubaybay ng kwentong karanasan. Ako nga pala si Emily, pero Ems na lang po Sir Joko. Noon ay talagang masasabi kong napakagala ko. Kung saan yung may adventure at thrill ay sumasama talaga ako kahit pa sabihin mong malayo ito. Minsang napagkasundoan naming magbabarkada para maiba naman daw na pumunta sa isang tagong ancestral house sa isang probinsya. Marami ang sabi-sabi at kwento-kwento tungkol sa lugar na yon, pero deadma lang ako Sir Joko dahil marami naman kaming pupunta. Nag-usap na kaming magbabarkada na sa terminal ng bus na lamang kami magkikita-kita. Nasa sakayan na kami ng bus ng best friend kong si Milet nang tumawag yung barkada namin. Mauna na daw kami at susunod na lamang sila. At dahil dalawa naman ay nauna na nga kami. At pagtapos ng 4 na oras na biyahe, ay nakarating kami sa lugar na yon. Dahil wala pa yung ibang kaibigan, ay minabuti naming mag-ikot-ikot muna sa lugar na yon. Nagmasid-masid at tiningnan kung anong meron. Biglang tumunog yung cellphone ko at may pumasok na text message. Galing ito sa kaibigan namin. Hindi na raw sila makakasunod dahil wala na raw biyahe yung bus. Naghanap daw sila ng marerentahang sasakyan pero wala naman silang nahanap. Sobrang inis ko ng mga oras na yon dahil inisip ko na parang nanggo-good time lang ang mga to. At dahil gumagabi na nga, ay napilitan kaming maghanap ng pansamantalang matutulugan. Kahit gustuhin man namin na umuwi, kaso wala nang masasakyan pabalik. Sa likod ng ancestral house na yun, ay may nakita kaming transient na bakante pa. Kung kaya tumuloy kami doon. Isang matandang babae ang humarap sa amin at nagtanong kung ilang oras kami mag-i-stay at ilang tao. Ang sabi ko naman ay 2 lamang kami. Magbabayad na sana ako nang sinabi ng matanda na bukas na lamang pag aalis na kami. Kung kaya binalik ko yung pera sa bag ko. Pagpasok namin, ay napansin ko agad yung mga litratong malalaki na nakasabit sa mga dingding nito. Luma ang disenyo ng bahay, may mga kapis, at hindi ko alam kung balustre ang tawag doon. Dumiretso agad kami sa kwarto dahil gusto na rin naming magpahinga ni Milet. Maya-maya pa ay nakatulog na itong si Milet. Samantalang ako ay hindi pa rin mawala ang inis ko sa ibang barkada namin dahil inindyan nga kami. Madaling araw na noon subalit hindi ko pa rin makuhang makatulog. Maya-maya pa ay may biglang kumatok sa pinto. Dali-dali ko itong binuksan dahil akala ko yung matandang babae yon. Pero pagbukas ko Sir Joko ay wala naman akong nakitang tao. At dahil wala naman akong nakitang tao ay agad kong sinarado yung pinto. Pagsara ko ng pinto ay kitang-kita ko sa tapat ng bintana ng aming kwarto
ang isang lalaking nakatalikod at nakatingin nito sa ancestral house. Nakasuot ito ng damit pang patay. Madumi at parang may mga lupa pa ito. Pagkurap ko ay bigla na lamang ito nawala. Napasigaw ako at ginising ko agad si Milet, Sir Joko. Sinabi ko sa kanya na merong lalaki akong nakita. Agad naman itong bumangon at dahil hindi nga matatakotin si Milet, ay niyaya niya akong tingnan sa labas dahil baka nang paprank lamang daw ito. Lumabas kami ng kwarto at dahan-dahan kaming naglakad. Maya-maya pa habang naglalakad ay napansin ko ang isang lumang litrato ng isang pamilya na nakasabit sa dingding. May babae na may kargang bata at may lalaki katabi ng isang lola. Kamukhang kamukha ito ng matandang kausap at nagpapasok sa amin. At ang pinagtataka ko lamang ay black and white ang kulay ng litrato. Ibig sabihin ay luma at matagal na itong kuha. Napansin ko ang maliit na nakasulat sa litrato na 1925 ang taon, Sir Joko. Kinilabutan talaga ako ng mga oras na yon. Samantalang si Milet ay dead lamang ang reaksyon. Parang hihimatayin ako sa takot nang may marinig kaming umiiyak na babae sa likuran namin ni Milet. Paglingon namin ay kitang-kita ng mga mata namin ang isang babaeng may hawak na sanggol. Nakaupo ito sa sahig at sinusuklayan nito ang sanggol habang umiiyak. Dahan-dahan kaming nagkatinginan ni Milet at sabay kumaripas kami ng takbo palabas ng bahay hanggang sa makarating kami sa mataong lugar. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan ang mga pangyayaring yon. At hindi ko na ata makakalimutan pa. Kwento, karanasan. Binabati ko lahat ng mga taga-subaybay ng iyong programa, Sir Joko. Ako nga pala si Efren, Bicolano pero nasa Maynila ngayon nagtatrabaho. Gusto ko lamang ibahagi ang aking kwentong karanasan. Matagal nang nangyari ang nakakatakot na experience ko. Sa tanda ko ay mag-aanim na taon na ito.
May handaan sa bahay noon kinaumagahan, kung kaya gabi pa lamang ay naghahanda na kami. Nagpatulong sina Tia Conching at Tio Nardo sa paghihiwa ng atay, puso at bituka ng baboy dahil ihahalo ito sa lulutuing dinuguan. Nung time na yon ay pauwi pa lamang galing Maynila sina Mama at Papa dahil may inasikaso sa maliit naming negosyo. Medyo tahimik na ang paligid dahil alas 11 na ng gabing yon. At dahil nga nasa probinsya, ay talagang tulog na ang mga tao. Pero sa bahay ay busy kami sa paghihiwa ng mga karne at lamang loob ng baboy habang nagkukwentuhan. Maya-maya pa ay nagulat kami nang may marinig kaming ingay. Mabilis na gumalaw ang doorknob ng pinto ni na Tiyo. Tila ba may gustong pumasok. Napatigil kami bigla at nagpresinta ako na silipin yon. Nagmatapang ako sa madaling salita, Sir Joko. Iniisip namin na baka may pasaway lamang na bata o kapitbahay na gustong pumasok. Agad akong nagtungo sa may pintuan at binuksan ko ito. Pagbukas ko ay wala namang tao. Tiningnan ko ng maigi ang bawat kanto ng bahay. Pero wala talaga akong nakita. Naisip ko ulit na baka nang titrip lang ito. Pumasok na ako at isinarado ko na ang pinto. Pagpasok ko ay tinanong ako ni Tia at Tiyo kung sino ba yon. Ang sabi ko sa kanila ay baka mga walang magawa lang. Maya-maya ay may napansin ako mga bakas ng maliliit na paa sa sahig. Para itong paa ng bata kasi napakaliliit lamang ng mga ito. Pare-pareho kaming nagtaka kung saan nanggaling yon. Sinundan ko ang mga bakas ng paa papuntang likod ng bahay. Pero wala naman akong nakita bukod sa aso sa likod ng bahay. Maya-maya pa ay para bang bigla na lang akong nakaramdam ng pangangalay ng leeg hanggang balikat at tila may humawak ng mahigpit sa leeg ko. Nasabi ko na lang sa sarili ko na baka dala lamang ito ng pagod maghapon. At dahil wala naman akong nakita, kung kaya bumalik na lamang ako sa loob ng bahay. Pagpasok ko ay nagulat sina Tiyo at Tia. Sabay tanong ulit sa akin kung may nakita ba ako. Kita ko sa kanila ang takot na halos hindi makagalaw. Kung kaya sinabi ko ulit na wala naman akong nakita. Saka itinuloy ko ang paghiwa ng karne. Habang naghihiwa ko ng karne ay napapansin kong tinitingnan ako ni Tiyo at ni Tia. Pero hindi ko masyadong binigyan ng pansin yon. Maya-maya pa nang natapos na ako sa paghihiwa ng mga karne, ay nagpaalam na ako sa kanila na matutulog na dahil medyo bumigat yung pakiramdam ko, Sir Joko. Paggising ko ay nagulat na lamang ako dahil merong albularyo sa bahay namin at nandun na rin sina Mama at Papa. Tinanong agad ako nila kung kumusta ang aking pakiramdam at ang sabi ko naman ay okay naman. Saka nagkwento si Tio Nardo at Tia Conching na pagpasok ko pa lamang pala nung gabing yon galing likod bahay ay may batang nanlilisik ang mga mata at may matatalas na ngipin daw ang nakayakap sa liig ko. Pagpasok hanggang pagtulog ko raw
ay nakakapit pa rin ito sa akin. Kung kaya gano'n na lamang ang reaksyon nila pagpasok ko ng bahay. Kwento, karanasan, Una po sa lahat, magandang gabi sa inyo Sir Joko, pati na rin po sa inyong mga tagapakinig na kagaya ko. Ako nga po pala si Michelle, 20 years old pa lamang po, at kung tutuusin ay bata pa, kung kaya marami pang pangarap na gustong maabot sa buhay. At isa na nga po rito, ang maging sikat na artista. Bata pa lamang ako ay mahilig na akong manood ng TV. At ginagaya ko yung mga linyahan ng mga bidang artista. At tuwang-tuwa naman ang mama ko kapag nakikita at naririnig niya ako. At dahil nga doon ay ipinangako ko sa sarili ko na balang araw ay magiging sikat din akong artista gaya ng mga napapanood ko sa TV. Sabi nga nila, para sa pangarap, may mga bagay ka na dapat isakripisyo. Tumigil muna ako sa pag-aaral pagkatapos kong mag first year college para mabigyan ko ng oras ang pag-audition sa mga artista search. At sa isang audition nga ay nakilala ko si Ina. Mestiza, sexy at magaling mag-project sa camera. Kaya hindi nakapagtataka na siya ang napili sa audition namin na yon. Nainggit nga ako sa kanya noon. Pero pinilit ko pa rin maging masaya para sa kanyang tagumpay. Mula nga noong magkakilala na kami ni Ina, ay naging malapit na kami sa isa't isa. Simula noon ay lagi na kaming magkasabay sa pagpunta-punta sa kung saan man ang mga auditions. Mapa-commercials man ito o teleserye at iba pa. At ang mga ibalita ko nga sa kanya na may beauty pageant sa aming probinsya ay agad naman siyang lumuwas at sumali kaming pareho. Sir Joko, nung gabing yon ay umuwi na naman akong talunan at si Ina naman ang nakoronahan din ng gabing yon. In short, title holder siya pagbalik namin ng Maynila. Minsan inisip ko na siguro sadyang siniswerte si Ina sa buhay. Dahil sa mas maganda siya, ay para bang nakukuha na niya ang lahat ng gusto niya. Bukod sa malapit niya nang makamit ang pangarap, ay mayroon pa siyang gwapo at maalagang boyfriend. Inisip ko naman na baka siguro hindi ko pa panahon at kailangang mas pagbutihan ko pa ang effort ko para sa aking pangarap. Kinabukasan pagkatapos ng pageant, kahit puyat pa ako ay tumuloy pa rin ako sa isang audition para sa commercial ng shampoo. Kung noon lagi kong kasama si Ina, ngayon ay ako lang mag-isa. Mag-aalas 6 na ng gabing iyon habang hinihintay ko na matawag ang pangalan ko dahil sa dami ng nag-auditions, ay nagpaalam ako saglit mag-CR sa nag-aasi sa pila namin. At habang naglalakad ako papuntang CR, ay para bang may sumusunod sa likuran ko. Naglalakad at rinig na rinig ko ang ingay ng kanyang takong. Bahagya akong napatigil para lingunin ito. Pero paglingon ko ay wala namang tao. Kung kaya dumiretso na lamang akong maglakad papuntang CR at sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni ko lang yon. Maya-maya pa nang malapit na ako sa CR ay may bigla namang may sumitsit sa akin at
umiiyak. Boses babae ito, Sir Joko. At nang lingunin ko ulit, ay wala namang tao sa likod ko. Nung mga oras na yon, ay nagsimula na akong makaramdam ng takot sa kung ano man yung naglalakad at sumisitsit na yon. Agad naman akong pumasok ng CR at isinarado agad ang pinto. At para mawala sa isip ko kung ano man yon, ay nag-freshen up muna ako at hinanap ko sa maliit kong bag ang aking makeup. At habang nagre-retouch ako, ay bigla na lamang may parang dumaan na babaeng nakaputi sa likuran ko. Napatigil akong bigla sa ginagawa ko. May takot akong naramdaman pero pinili ko na lamang itong labanan. At nang lingunin ko dahan-dahan, ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang babaeng nakayuko. Magulo ang buhok, may mga sugat sa ulo, tumutulo ang dugo sa damit at umiiyak. Bigla na lamang akong napaatras at natumpa sa sahig, Sir Joko. At hindi ako makagalaw ng mga oras na yon. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng napakalamig na tubig. Hindi ko alam ang gagawin nang unti-unting lumalapit sa akin yung babaeng nakaputi. At habang dahan-dahang lumalapit, ay umiiyak at tinatawag nito ang pangalan ko. Hindi ko pa rin magawang ikilos ang katawan ko sa takot. At nang malapit na ito sa mukha ko at nagbadyang ihaharap ang mukha, ay siya namang pagbukas ng pinto ng CR. Paglingon ko ay patakbong nilapitan ako ng guard na babae at nag-aalalang tanong niya kung napano daw ako. Habang umiiyak ay sinagot ko na lamang siya ng nadulas lamang ako, kung kaya't hindi na ito nagtanong pa ng kung ano man at inalalayan niya na ako. Dahil nga sa pangyayaring yon, Sir Joko, ay minabuti ko na lamang na umuwi na lang ng bahay para makapagpahinga at hindi na ako tumuloy sa audition. At kinumbinsi ko na lamang ang sarili ko na dala lamang ng pagod lahat ng nangyari. Pagdating ko naman sa bahay ay isang balita ang natanggap ko mula sa aking nanay na gumimbal sa aking pagkatao. Patay na raw ang aking kaibigan na si Ina. Inararo daw ng isang truck na nawala ng preno ang kanyang sinasakyang taxi. At dead on the spot sila kasama ang driver. Tumayo lahat ng balahibo ko dahil sa kilabot na dulot ng ibinalita sa akin. Hindi ako naniniwala sa multo pero inisip ko na marahil ay si Ina yung babaeng nakayuko at umiiyak doon sa loob ng CR.